Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates, guys. Don't forget na i-like at subscribe itong ating channel. If you want na ma-update ka sa future readings, just hit the notification bell. Ayan, sa mga bago dyan. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ng iba na lagi pabalik-balik dito. Mag-comment na lang kayo dyan sa baba. Kahit po heart-heart lang smileys, malaking support ang ipinapakita sa akin ito. Okay, let's start. This is for the sign of Earth sign. You do have here the Queen of Pentacles, the Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Judgment at the bottom of the deck. Earth sign. Yeah, you heard the Queen of Pentacles, no? Dami mong isipin ngayon, no? I feel like you are a kind of person na isip ng isip, pero madali lang din para sa'yo na mamaya-maya all of a sudden kakalimutan mo na lang din or hayaan mo na lang din itong mga isipin na ito. Kasi kung isip na isip, ano mangyayari sa'yo? Depression, anxiety, ganyan. Stress. So, ikaw, bahala kayo dyan ma-stress sa akin. Ayoko nang ma-stress sa inyo. So, that's your energy, no? Ikaw ito, natatanggalin mo yung mga stress sa buhay mo, ayaw mo silang isipin. Susolusyonan yun ng maganda yung pag-take actions. Kasi the more na hindi ka magte-take action, the more na lagi mo lang siyang iisipin, di ba? So, I can see you taking action sa mga bagay na nagpapa-stress sa'yo. Tinatanggal mo na ito sa isipan mo, sa puso mo, because you are more focused sa kung ano yung dapat isipin. Yung mas karapat dapat isipin. No, na mas magbibigay ng stability sa'yo. Yung iba sa inyo, you are already stable. Ayan, na person. Pwedeng nasa higher rank or someone na maraming nakikinig sa kung ano man yung sasabihin mo. You are a kind of person na marami ka ng mapapatunayan at hindi na dapat patunayan pa. And hindi ka naman talaga para patunayan ang sarili mo sa ibang tao na. Kasi alam mo na yung kakayahan mo, kapasidad mo, at alam mo kung ano yung mas magbibigay ng better future para sa'yo at nandun ka nakafocus, no? Hindi dun sa kung ano yung mga wala ka, etc. So, person na kakonect mo pagdating sa love for Earth sign. Alam mo, ang ganda feeling ko sa'yo, feeling ko para tayong magkakilala, magkapatid, parang ang ganda love ko sa'yo. Person na kakonect mo pagdating sa love. Okay, you do have here the Hermit. This is Virgo energy, the Sun, dalawang major arcana. Okay. Bottom of the deck, you do have here the the Five of Pentacles. So the Sun, it feels like itong person na ito is it feels like alam mo nandyan lang siya, no? And hinahayaan mo lang, parang gano'n. Parang alam mo nandyan siya, or alam mong yung connection ninyo is may something, pero hinahayaan mo na lang. And with the Hermit, I feel like tinatry niya or may pag-iingat sa connection na ito. Parang ganun. Ano ikaw, pwedeng alam mo nandyan na yung person na ito sa buhay mo or nandyan lang siya. Pero hindi, sabi ko nga, hindi mo in-stress sarili mo eh. So, nandyan yung person na to, pwedeng nararamdaman mo siya whatsoever yung connection ninyo, pero parang bahala kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Parang ikaw masyadong realistic or focus ka lang sa anything na magbibigay ng stability. You're being an earth sign talaga, no? Grounded na person. And etong person na to pwedeng importante para sa iyo yung connection niyo, pero
Kung wala siya, bahala siya sa buhay niya. Ganun ang energy mo. Okay. So, emotions ninyo. Wala naman kung may nangungutang ba sa'yo or may someone na nagbanggit sa'yo regarding money ngayon na parang kailangan niya. This could be a reading. Pwedeng recently lang, no? Maybe 2 to 3 days ago or ngayong araw, may na-receive kang message about someone na kailangan ng tulong. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? The Justice card is here. This is Major Arcana. O, diba? Knight of Cups. You have a lot of worries ngayon pagdating sa mga bagay na nagbibigay sa'yo ng stability. Pwedeng may nagpapa-worry pa rin sa'yo. Hindi naman talaga mawala yan. Alam mo, that's part of adulthood eh. Yan ang parte talaga sa pagiging adult or pagiging, umiedad. Yan, ganyan. Yung isipin regarding money. Responsibility. Ayan. Pero, nakikita natin dito, may times lang naman nagwo-worry kasi. Tingnan mo, wala ako nakukuha dito regarding emotions pagdating sa'yo. Kasi, ngayon, ang nakikita natin, emotions mo ngayon, may kinalaman sa estado mo sa buhay, sa status or sa pagkilala sa'yo ng ibang tao, pwedeng ganon. And career, ako nararamdaman na emotion ngayon, may kinalaman dito sa person ng tao. Anyway, emotions niya para sa'yo. The 8 of Cups. Kanina ko pa nakikita yung puno. Nagpapakita sa akin yung puno. So, it could be you. Alam mo ngayon kasi, bawal na putulin basta-basta yung mga puno, no? Kailangan na yan. Lagyan ng papel bago ka magpaputol ng puno. So, I feel like you are like the tree. Hindi ka basta-basta pwedeng pabagsakin ngayon. No? And hindi basta-basta pwede magkaroon ng rights kung sino man ang pabagsakin ka. Kumbaga nakikita ko, you are the kind of person na hindi na mapapabagsak ni naman. At marami kang halaga kasi. Marami kang kayang ipakita, ibigay. Marami kang kayang gawin. Maraming kumikilala sa'yo na parang hindi basta-basta ka pwedeng pabagsakin dahil hindi rin nila kaya. Balik tayo dun sa person na kakonect mo. Oh my gosh, this person is really fantasizing you. Gustong-gusto ka niya. Magkaroon ng future sa inyo dalawa, relationship, etc. This person is manifesting you. The Hierophant at the bottom of the deck. This could be a teacher. Or pwedeng yung family niya is may, connection with the teachers, counselor, pwedeng ganun. Pwedeng yung mother niya, father niya is a teacher, etc. So, gusto ka nang makasama nitong person ito in the future, magkaroon ng partnership, relationship sa inyong dalawa. Okay. So, in the near future, what will happen in the near future sa inyong dalawa? If this is a soulmate connection, itong soulmate connection na to, parang spiritually you are aligned. Pareho na kayo na pinaniniwalaan, pareho kayo ng nararamdaman, etc. So, what will happen in the near future for the both of you?
You do have your the Nine of Swords, the Seven of Pentacles, and the Eight of Swords. Wait lang. Pwede may mga usaping legal kang kailangan harapin in the near future. Mautak ka eh. Seven of Pentacles, maybe it has something to do with your money, career, mga bagay na sinimulan mo, etc. Pero mautak ka, magaling ka, kaya mo sulusutan kung ano man ito. Merong mga offers at may mga panakanakang tulong na marireceive ka. With the Eight of Wands na may kinalaman sa iyong family, etc. Mga taong tinuring mo pamilya. So whatever this problem is, masusolusyonan or malalagpasan mo ito. Eh, parte naman talaga ng buhay yun, guys. If there's problem, iyon ay lesson para mas mag-grow ka lalo, mas matuto ka, at mas alam mo na kung ano dapat mong gawin in the future. So, kailangan pa rin yung problema minsan. No? Para mas lalo ka ma-challenge. And mas, for example, problema ka. Bigyan kita ng example And then dahil sa problemang to, kinailangan mong mag-take action, of course. May mga tao ka na-meet, nakilala, because hindi mo naman gagawin yung action na yun kung hindi dahil sa nagka-problema ka. And then, yun pala, itong mga taong makikilala mo, hindi man sila yung makakatulong mismo sa problema mong yon, pero sila yung magiging daan para mas makarating ka sa dapat mo talagang puntahan. Maybe better career. Diba? Fame, yung iba. They can help you gain your fame, kung tawagin. Mas magiging magandang estado mo sa pamumuhay, etc. etc. So, may ganun tayo nakikita. Itong problema na ito, magiging daan siya para mas magkaroon ng new beginning para sa'yo at mas maging daan ito para mapunta ka sa mga new people in your life with the moon. Yan the Ace of Wands is new beginning with the moon regarding sa yung iba spiritual na development, spiritual na ano mo talaga path mo talaga And yung iba sa inyo, through the help of this person, new people in your life, nakakita tayo dito ng Three of Wands, meron kang mga bagay na ma-achieve sa buhay mo, mararating sa buhay mo, even pupuntahan, may mga bagay ka or lugar ka mapupuntahan through the help of them, na dati hindi mo naman naisip na mapupuntahan mo or gagawin mo, etc. So, malaki ang involvement nitong mga taong ito. Okay? Pero nakita nga talaga tayo ng problema. Pero sabi ko nga, yung problemang yun, hindi naman siya problema lang. Kumbaga may rason kung bakit yung problema na yun ay binigay or na-experience mo. Okay? So, sometimes you just have to embrace these challenges, no? Para sa'yo. Kaya mo yan. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.